Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 25, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagali dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin. Hinihinalang operasyon ng vote buying. Huli sa akto ng pulis na votas. 7 a.m. to 7 p.m. na number coding, aprobado na ng MMDA. Pero petsa ng pagpapatupad, isa sa pinalpa. We cannot confirm 100%, but we are taking it as if he was a hostage. DFA, 3 Pinoy nananatili pa rin sa Gaza Strip habang voluntary repatriation mula sa kalapit ng West Bank. Kinokonsidera na rin. Through this agreement, we aim to facilitate the deployment of Filipino professionals and skilled workers to Austria. At nag-aasam ka bang mangibang bansa? Austria, may alok na trabahong may sahod na aabot sa 2,000 euros. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nasampula ng ngipin ng kampanya ng COMELEC kontra vote buying. Ito'y matapos maaktuhan ng kapulisan ng isang suspect na nag-aabot ng 300 pesos na sobre sa nasa 200 katao. Yan at iba pang update sa BSKE sa ating Balitang A to Z. Again, hindi namin palalampasin ang issue ng vote buying lalong-lalo na. At alam natin, sa mga susunod na araw, yung pamimili ng boto ang magiging norm kaysa exception. And muling nagbabala ang Commission on Elections na mahigpit itong nagbabantay sa mga nagbabalak magbenta at bumili ng boto. Ngayong papalapit ang araw ng halalan. Kaninang umaga lang, bistado ng pulis na votas ang hinihinalang operasyon ng vote buying sa isang abandonadong warehouse. Huli sa akto ang pag-aabot ng mga sobreng may pera sa tinatayang nasa 200 katao na pawang mga residente ng kabilang lungsod. And na-curious din kami dahil tataka kami bakit andito yung mga taga-Malabon na nagkakaroon ng organize accordingly training seminar, parang ganun. Nung pinabuksan namin yung laman ng envelope ay 300 pesos ang laman, and doon namin nakita na bundle-bundle na envelope yung nandun. Mahigit 360,000 pesos ang hawak na pera ng suspect na ayon rito ay pamasahe raw na ipinamimigay sa partisipante ng ANYA ay training program. nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagali dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. At sana nga mali ang hinala o mali yung mga akusasyon. But kung sakasakali, definitely we will immediately act on that. Tiniyak naman ng COMELEC na kung may sapat na ebidensya, ay isasama nila ang nasa likod nito sa mga kakasuhan ng komisyon. Ang mga kandidatong nasa listahang ito, kahit manalo sa eleksyon, haharangin ang proklamasyon hanggat hindi pa nalilinis ang pangalan sa mga kaso ng illegal campaigning, vote buying at iba pa. May sandaan ng mga disqualification cases. Tinapos lahat ng dalawang divisions, and we will give to the media the list of all these disqualified candidates. Likewise, ilalabas din po namin yung mga mahigit 500 na mga kaso na kung saan pinapasuspend namin ang proclamation. Ngayong araw din, naging matagumpay ang isinagawang final testing at sealing ng vote counting machines sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City. Isa ito sa piling pilot sites ng automated na barangay at SK elections. Ayon sa election officers on duty kanina, liban sa paper jams na agad namang naayos, wala namang naitalang aberya sa mga makina. Nai-record ng tama ang boto ng test volunteers kung tama ang bilang o kaya undervote, habang hindi naman tinanggap ng makina ang mga sobra ang boto. Any mark naman po is na nalagyan nyo po doon sa circle.
So siguro si machine, nabasa rin po niya either check or tuldok. Oo, kasi ang in-instruct po talaga sa atin is i-circle po siya ng maganda. Okay, so pag beyond the circle na po, labas-labas na po, may possible na hindi mababasa yung machine. Pero kahit nasa circle lang, tapos nilagyan mo ng check or dot, within the circle, possible din po na mariread niya po. Sa mga naghahanda namang bumoto sa Lunes, paalala ng COMELEC, maaari nang makita ang presinto ng pagbobotohan sa kanilang Precinct Finder online. Hindi po nangangulugan na halimbawa wala yung pangalan nyo sa precinct finder, talagang wala na po. Paki-counter check, halimbawa po yung junior, pakilagyan nyo po ng period, paki-counter check nyo po kasi baka maya-maya mali po kasi yung spelling ng pagkakatype nyo. Sakali namang hindi matagpuan ang inyong pangalan, maaaring magtanong sa inyong lokal na COMELEC office upang matiyak ang inyong voter registration. Abiso sa mga dekotse ang pangunahing transportasyon, baka hindi na po ninyo magamit ang inyong sasakyan kapag natapat sa number coding day. Nagdesisyon na kasi ang MMDA na tanggalin na ang window hours ng traffic coding scheme. Samantala sa mga pasaway naman na paboritong gamitin ang EDSA bus lane, handa na ba kayo sa mas mabigat na parusa? May balitang A to Z si Giselle Simon. Aprobado na ng Metro Manila Council at Metro Manila Development Authority ang pag-aalis ng window hours sa number coding sa Kamaynilaan. Aalisin na po ang window period. So ang magiging coding po, if ever, ay 7 a.m. to 7 p.m. na. Ibig sabihin, kung coding ang plaka ng sasakyan, magagamit lang ito sa mga pangunahing kalsada, bago mag alas 7 ng umaga at pasado alas 7 naman sa gabi. Bahagi na rin po ito ng mga hakbang na ginagawa natin upang mabawasan nga po ang traffic, lalong-lalo na ngayon at padating na nga po ang Kapaskuhan. Pero paglilinaw ng MMDA, hindi pa ito agad-agad ipapatupad. Magsasagawa pa muna ang ahensya ng monitoring sa mga kalsada mula November 6 hanggang November 12 bago maglabas ng pinal na desisyon. Buti na po yung handa tayo na kung kailangan ay tsaka natin i-implement. Kaysa naman kung kailan hindi na gumagalaw ang mga sasakyan sa lansangan, tsaka pa lang po tayo kukuha ng MMC resolution in anticipation sa pagbigat ng daloy ng traffic sa December or even middle part ng November. Samantala, tinaasan naman ng MMDA ang penalty para sa mga motoristang dumaraan sa EDSA bus lane. Ayon sa mga opisyal, marami pa rin kasi ang pasaway na gumagamit nito. Dahil po nga paulit-ulit at maraming nagtatangka na gumamit niyan, hoping na hindi sila mahuhuli. Dahil nga po hindi naman kami araw-araw nakakapag-operate. Ang first offense ngayon ay 5,000 pesos na. Ang second offense ay 10,000 pesos plus 1 month suspension ng driver's license at may requirement po sila na sumailalim sa road safety seminar. At ang third offense po ay 20,000 pesos plus 1 year suspension ng lisensya. Paalala ng ahensya, eksklusibo lang EDSA bus carousel. Sa public utility buses, ambulansya at marked government vehicle na rumiresponde sa emergencies. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Pinangunahan kanina ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang pag-iikot sa sementeryo ng San Juan para matiyak ang kaligtasan sa paggunita ng undas ngayong taon. Ayon sa alkalde, handa na sila sa dagsa ng mga bibisita sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. Inanunsyo rin nito na pinalawig na nila ang visiting hours sa sementeryo. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw, papayagan pa silang dumalaw sa mga puntod ng mga yumaong kaanak. Habang mahigpit ding ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagdadala ng mga nakakalasing inumin, baraha, baril, kutsilyo at maging pagdadala ng video game. Nais kong sabihin sa lahat na mula October 28 hanggang November 2 ay extended hours po ang ating San Juan Cemetery mula 6 a.m. hanggang 12 a.m. So pinahaba po natin ang oras upang makadalaw ang ating mga mamamayan para hindi rin po magsabay-sabay sa pagpunta rito.
Itinuturing ng DFA na napasama sa mga hostage ng Hamas ang isang Pilipinong nawawala pa rin sa Israel. Samantala, voluntary repatriation sa West Bank pinag-aaralan na rin ng pamahalaan. May balitang A to Z, si Billy Torres. Pinangangamba ang hawak ng Hamas militant group bilang hostage ang isa sa dalawa pang nawawalang Pilipino sa Israel. Ito ang inamin ng Department of Foreign Affairs ngayong araw. The gentleman, we cannot confirm 100%, but we are taking it as if he was a hostage. Because all the indications are that he was taken. The Filipino wife saw it on the video. So we hope that eventually they will be released as well. Bukod rito, nilinaw rin ng ahensya na may 3 pang Pilipino na naiwan sa Gaza City. Yan ay sa kabila ng mandatory evacuation na ipinatupad ng gobyerno matapos itaas sa alert level 4 ang sitwasyon doon. There are apparently still 3 Filipino nationals in Gaza City, including a father and child who are at the Al-Quds Hospital. So that's a concern. Bukod naman sa mag-ama na nasa pagamutan, ang isa raw sa mga ito ay isang madre na piniling magpaiwan sa Gaza sa gitna ng sigalot. Mahigit 100 Pilipino naman ang naghihintay na lang na makatawid sa border. Everywhere is critical because you've heard in the news, you broadcasted it. That there are, of course, the southern part is where it's supposed to be safer, but our kababayan herself, we heard her, is saying that they're hearing airstrikes. It's not as bad as in northern Gaza. Samantala, habang pinag-aaralan na rin ng Pinas ang pagpapatupad ng voluntary repatriation para sa mga kalapit na teritoryo sa West Bank, pinaghahandaan na rin ng Department of Migrant Workers ang posibilidad ng paglikas sa mga Pinoy na apektado naman ng bakbakan ng Israel at Hezbollah. Darating din ang panahon na hindi na magtatagal, meron na rin tayong repatriation from Lebanon. Hindi ko pa matukoy ang exact number kasi ini-enlist pa nga sila at binubook pa yung flights. Sa ngayon, pumalo na sa 1,400 ang nasawi sa Israel. Higit 5,000 naman sa Gaza. Habang hindi pa rin nakikita kung kailan matatapos ang naturang sigalot. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makatutulong ang inilaang pondo ng Department of Agriculture sa planong modernisasyon sa sektor ng agri-fisheries sa bansa. Sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Federation of Free Farmers, nais niyang palakasin ang sakahan at pangisdaan sa bansa para makatulong sa hanapbuhay ng mga magsasaka at mangingisda. Sinabi rin ng Pangulo, oras na ma-modernize, mapapalakas pa nito at may sasaayos ang supply ng pagkain at mababawasan ang mga nagugutom sa Pilipinas. Matatandaang nasa 4.73 billion pesos ang ginastos ngayong taon para sa pagmodernisasyon sa sektor ng agrikultura. Huwag natin kakalimutan na dapat naman ay ang hanap buhay ng ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda ay maalagaan at maganda dahil yan po ang hangarin nating lahat para sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Inihayag ni NEDA Chief Arsenio Balisacan na kinakailangan linawin ang proseso sa pagpili ng magiging miyembro ng Maharlika Investment Corporation. Ayon kay Balisacan, ito ay para matiyak na nasa mabuting kamay ang pamamahala sa MIF. Sinabi rin nito na isa siya sa mga magsusuri sa mga aplikante ng naturang korporasyon. Kumpiyansa naman si Balisacan na mag-ooperate na ngayong taon ng MIF sa kabila ng pagsuspindi sa implementing rules and regulations ng Pangulo. Process, for example, of selecting, appointing, I think we have to be clearer there, transparent there, what the process will entail, and because those are not indicated in the law. The amendment should be easy to do, but we just have to get the views and the perspectives of the various stakeholders, particularly the agencies concerned. Susunod, nag-aasam ka ba ang mga ibang bansa? Austria, may alok na trabaho ang aabot ang sahod sa 2,000 euros.
At sa ating balitang A to Z Sports, pambansang kamao Manny Pacquiao, anong hinihintay para makapasok sa Paris Olympics? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Magandang balita para sa mga Pinoy na nag-aasam makapagtrabaho sa Europa. Magbubukas po ang Austria ng nasa 500 posisyon kada taon. Kung saang mga sektor yan, alamin sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa ngayon, that's what I'm looking for, yung opportunity na yung qualifications ko is kumbaga pasok. Mas malaking sahod. Ito ang hanap ng first-timer na OFW applicant na si Joy na sumadya ngayong araw sa Department of Migrant Workers. Bagamat isang regular na teller sa bangko dito sa Pinas, nagbabaka sakali siyang makahanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Hindi siya makasabay sa pagkain, sa inflation. Mahal ng bigas ngayon, ang mahal ng pamasahe, di ba? Cost of living it's not proportionate dun sa kinikita. Kaya good news para sa tulad ni Joy na nagnanais makapag-abroad dahil magbubukas ng mga trabaho para sa mga Pinoy ang bansang Austria. Kanina nagpirmahan na ang DMW at Austria government ng kasunduan ukol rito. Through this agreement, we aim to facilitate the deployment of Filipino professionals and skilled workers to Austria in a manner that is safe, ethical, sustainable, and mutually beneficial. Aabot sa 500 posisyon kada taon ang kakailanganin ng Austria dahil sa kakulangan ng kanilang professional at skilled workers. There might be the possibility that we have approximately 500 Filipinos coming to Austria per year for the coming years. For mainly, of course, engineering, IT, healthcare, and tourism. This number will increase within the next 15 years, probably up to 400,000, 500,000 because of the demographic trends we have in Austria. Magandang oportunidad ito sa mga naghahanap ng malaking sweldo abroad dahil posibleng umabot ang sahod sa 120,000 pesos kada buwan. The minimum wage is starting with I think there's only one or two parts of the economy beyond 2,000 euros a month, 14 times the year, and going up depending on the qualification and depending on the kind of job. Tiniyak naman ng gobyerno ng Austria ang kaligtasan ng bawat Pilipinong magtatrabaho dito sa pamamagitan ng isang labor chamber. The moment they are employed, they are officially member of this chamber. So when there is need, of course, every worker can immediately approach the legal advisors from this chamber of workers. And I'm happy that there is also the working or labor attaché. Sa pahayag pa ni DMW OIC Hans Leo Kakdak na may posibilidad na buksan ito sa mga Pilipino na na-repatriate mula sa sigalot sa Israel. May possibility kung gusto nila, but again, the choice is all left to them. At this stage, ang mahalaga, they've just returned, so at this stage, what's important is they should be with their families. Sa pinakahuling datos ng DMW, tinatayang mayroon ng mahigit 5,800 na OFW sa Austria. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mariing ipinahayag ng kampo ni Representative Franz Castro na hindi sila gumagawa lang ng propaganda sa paghahain ng kasong kriminal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa pahayag naman ng dating presidential son na si Davao City Representative Paulo Duterte, huwag sanang maging balat sibuya si Castro at huwag gamitin ito upang patahimikin ang kritiko. Pero para sa abogadong si Tony Lavinia, hindi na makakapagtago ang dating Pangulong Duterte dahil wala na siyang immunity ngayon. It's a very small case. The imprisonment here is only up to 6 years, and the fine is 100,000. But it's a small step for stopping impunity in the Philippines.
Kinukwestiyon ni Senator Cynthia Villar ang Bureau of Animal Industry matapos ang pagsasagawa ng ahensya ng maagang clinical trial ng bakuna laban sa African swine fever sa bansa. Giit ng senadora, inaprubahan sa Vietnam ang naturang bakuna nito lang Hulyo pero nauna na ang BAI sa unang phase ng clinical trial nitong Hunyo. Pino na rin nito kung bakit private suppliers ang nanguna sa clinical trial sa ilang hog farms sa bansa at hindi ang BAI. Anya, tila may conflict of interest sa naturang trials. Clinical trial to dapat kayo gagawa nito. Hindi private kasi may conflict of interest na sila. Sila supplier. Justify niyo sa akin ang ginagawa niyo kasi ako nasa shock. You don't think there's a conflict of interest? Yung pong role namin is monitoring nung kinoconduct na field trial. Hindi po kami ang actual na nagko-conduct. Pinag-aaralan na ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasagawa ng joint resupply mission sa Ayungin Shoal kasama ang mga kaalyadong bansa. Kasunod ito ng pagbangga ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na magdadala ng supply sa BRP Sierra Madre nitong weekend. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kagaya ito ng mga ginagawang joint maritime patrols kasama ang US, Canada at Japan. Posible rin anyang Philippine Navy ship na ang gamitin nila sa resupply mission. We're looking into other possibilities on how to conduct the resupply mission. China has no right to tell us not to repair that, while they themselves have created these artificial islands. Itinaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan matapos siyang makapagtala na ang ahensya ng low-level unrest na may serye ng volcanic earthquake mula pa noong October 14. Samantala, inaasahan namang magiging maayos ang lagay ng panahon sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections at sa undas. Ayon sa Pag-asa, inaasahan rin namang hanging amihan na ang iiral sa malaking bahagi ng Luzon simula bukas. Naghihintay na lang ng go signal ang pambansang kamao Manny Pacquiao para sa posibleng pagsali nito sa Paris 2024 Olympics. Ayon pa kay Pacquiao, manggagaling ang hinihintay na hudyat sa International Olympic Committee. Ayon pa sa pambansang kamao, nagpadala na ng liham ang Olympic Committee ng Pilipinas na nagsasaad ng interes nito sa paglahok sa Summer Games. Bago pa man ang inaasahang pagpabor sa kanya sa isinumiting request, ay patuloy na ang kanyang paghahanda para muling bigyan ng karangalan ang Pilipinas. Sa aming pagbabalik, Mr. Pure Energy Gary V, may collab na gagawin. Sino kaya ang kasamang award-winning rapper-composer? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pure Energy Gary V, may collab na gagawin. Sino naman kaya ang kasamang award-winning rapper-composer? At inaabang ang pelikula ni Mele Cantiveros sa Korea na Ma'am Chief. May teaser na. Silipin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sa kanyang energetic na hataw at galaw, siguradong lahat mapapasayaw. Yan ang nag-iisang Mr. Pure Energy na si Gary Valenciano o mas kilala bilang si Gary V. Maliban sa kanyang husay sa sayawan, nakilala rin siya bilang isang OPM icon dahil sa galing nito sa pag-awit. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana. Speaking of pag-awit, may bagong kanta si Gary V featuring the award-winning rapper, composer na si Glock 9.
Kinumpirma yan ni Gary sa isang panayam na ang titulo ay Walang Pumapalakpak, na may kahulugang awit ka ng awit kahit walang pumapalakpak, na ayon pa kay Mr. Pure Energy ay isang very encouraging song. At bilang kakolab dito, nabanggit rin ni Gary ang husay ni Glock-9 bilang isang Pinoy rapper. Lumuhod sa ama, tumingala ng mali na gawa mo, baliwala ang paalam, may isang malungkot na salita, lalo na kung marami ka pang hindi nagawa. Wala pang anunsyo kung kailan mailalabas ang nasabing kanta nila ni Glock-9, ngunit nauna nang iparinig ito ni Gary sa katatapos lang na matagumpay na concert dito sa Music Museum dito lamang nakaraang Biyernes. Samantala, lumabas na ang unang trailer ng pelikulang Mom Chief Shake Down in Seoul na pinagbibidahan ng TV host actress na si Melay Cantiveros. I-ready na ang mga panga sa katatawa at nakakalokang action comedy movie ng taon. Ating samahan si Mom si Melay bilang si SPO4 Zelda Captain sa kanyang secret mission all the way to Korea. Talaga nga namang kapanapanipik ang mga pelikula dahil sa behind the scenes pa lang, tiyak natatawa ka na ng tatawa. Mapapanood ang Mom Chief Shakedown in Seoul sa mga sinihan sa darating na November 15. Para sa balitang A to Z Showbiz, Ling Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes sa mga bored dyan, lalo na yung mga mahilig lang magkulong sa kwarto, bakit hindi na lang subukan na kumanta with your roommate? Pero paano nga ba sasabay kung ang kaduet mo naman ay punong-puno ng power? Nawalan ng loob. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa ika-4 na Prime Minister ng Israel na si Golda Meir. Ayon sa kanya, ang tanging tugon sa gera ay kapayapaan. At ang daan sa kapayapaan ay ang pakikipagnegosasyon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!